Meron po nagsabi that praying without faith is like shooting without a bullet. It makes a noise but does no execution. So ibig sabihin, ang panalangin daw na walang pananampalataya ay parang ikaw ay bumabaril na wala kang bala. Maingay lang pero walang nangyayari. Sabi naman nung isa, without believing, hours of praying is a waste of time. Which I believe is very true. Diba? Bakit ka mananalangin nang hindi ka naman nananampalataya? Eh di mabuti pang huwag ka na lang mag-pray, Netflix ka na lang, mag-K-drama ka na lang. Anong gagawin mo? Pray ka ng pray, wala ka namang faith. So this morning, our sermon is about the power of praying in faith. I'm sure there are a lot of people who pray without faith. Gagaling kaya ako? Lord, sana po yung asawa ko, Lord. Bumalik po sa akin, Lord. Inisip mo, babalik kaya yung asawa ko? Eh parang demonyo nagkatawang tao yun. So marami sa atin, we doubt our own prayer. So sana sa umagang ito, matuto tayo how to pray in faith. So, let us start. Una, praying with faith is a faith that trusts. Ang pananampalataya na nagtitiwala. Ang sabi dun sa verse 20, basahin po natin yung verse 20, 21. Early in the morning, as they were passing by, they saw the fig tree withered from the roots up. Then Peter remembered and said to him, Rabbi, look, the fig tree that you cursed is withered. Jesus replied to them, have faith in God. So, ang background nito, yung si Jesus, saka yung mga disciples, naglalakad, nagutom si Jesus. So, tinignan niyo yung puno ng igos, hinanapan niya ng bunga. Walang bunga. Kaya sabi ni Jesus, matuyo ka. Kinurse niya yung puno na walang bunga. Dahil sabi niya, sayang ka, wala kang bunga, walang pakinabang sa'yo. And then the following morning, nadaanan nila, nakita ng mga disciples, Lord, yung puno ng igos na kinurse mo, natuyo. Natuyo talaga. Kasi nung una, ang daming dahon, malagong-malago yung dahon, pero walang bunga. So, kaya ang sabi dito, kinurse ni Jesus, sabi ng mga disciples, Lord, natuyo. Ano yung sagot ni Jesus? Ang sagot ni Jesus, have faith in God. So, ano ibig sabihin nito? Sinasabi ni Jesus, yung ginawa ko na nung inutusan ko yung igos, puno ng igos na matuyo, nangyari. Because I have faith. Now, I want you to also have faith in God. So, it is a command of faith. Nung inutusan niya yung igos na matuyo, it was a command of faith on the part of Jesus. So, Jesus commands His disciples also to have faith in God. So, the phrase means that if we have real faith, then prayer is a power that can solve any problem and help us deal with any difficulty. So, pansinin po na yung binigyan ko ng diin. Have faith in God. So, the emphasis is on faith. Ano sa Tagalog ng faith? Pananampalataya. So, ang gusto ni Jesus, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. It was a command from the Lord. Inutusan niya yung igos na matuyo, inuutusan niya rin yung mga disciples, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Dahil ang gustong sabihin ni Jesus, if you have real faith, then nothing will be impossible to you. So, yung pangalawa naman, not only a command of faith, but a confidence in God. Okay, have faith in God. That's the emphasis. Naunuhan po ninyo, pansinin po ninyo, mga kapatid. Ang emphasis naman dito, in God, not faith. So, ano ibig sabihin nito? Faith isn't on our own abilities, but in God's omnipotence. Okay? Ang pananampalataya, hindi ito yung pananampalataya sa magagawa ko, sa magagawa mo, pagagawa natin. Ang tunay na pananampalataya ay nakabase sa Panginoon. Remember this, faith is as good as its object, or faith is as good as its foundation. So anong foundation ng faith mo? Yung kaya mo, yung katalinuhan mo, yung magagawa mo, yung galing mo, yung husay mo, yung pera mo? Hindi. Kasi darating ang panahon, walang magagawa yung talino mo, walang magagawa yung kapangyarihan mo, walang magagawa yung connection mo. Kasi ang tunay na pananampalataya,
nakabase sa magagawa ng Diyos. That's why, have faith in God. Naunawaan po ninyo, hindi ito yung positive thinking na titingin ka sa salamin, umaga at sabihin mo, ang gwapo ko, ang galing ko, ang husay ko talaga, kinakausap mo yung sarili mo sa salamin, ang galing mo talaga, ang tali-talino mo, talagang, you're the smartest person in the world. Believe ako sa iyo. Hindi ganon, kasi yun ang tinuturo sa positive thinking eh. Isipin mo, magaling ka, mahusay ka. Isipin mo, yung problema mo, umaalis yan ng kusa. Isipin mo, kaya mo mapaglabanan lahat yan. O, saan ang emphasis nun? Doon sa magagawa mo. Pero ang tunay na pananampalataya sa magagawa ng Diyos. So, true faith is rooted in knowing who God is. Naunawaan po ninyo. So, ang question is, how to know God? Or what will give us confidence in God? Paano ba natin makikilala ang Diyos? At ano bang magbibigay sa atin ng kumpiyansa sa Diyos? Okay, simple. Know the Word. Because if you know the Word, you will know the Lord. Okay? Know the Word, know the Lord. One of my favorite verses in the Bible is Joshua 1:8. Basahin nga natin Joshua 1:8. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then, you will be prosperous and successful. Tingnan po ninyo to, no? Maraming tao, they want to be prosperous and successful. Tama ba? Kasi sinong gusto maging prosperous, successful, taas ang kamay? Yan, okay. Yung iba, gusto maging prosperous and successful. Gusto nila yung result agad. Pero ito, ang linaw dito, if you want to be prosperous and successful, you go back to the Word of God. Ang sabi diyan, keep this book of the law. The law means the Bible, the law of God. So, meditate. Hindi lang sinabing read it day and night. Iba kasi yung reading sa meditating. Tama ba? Kapag halimbawa, nagbabasa ka ng... Marami sa atin, nagbabasa tayo pero hindi natin iniintindi, di ba? Halimbawa, yung mga estudyante, nagbabasa kayo ng textbook, exam bukas. Basa ka ng basa pero walang pumapasok sa isip mo. Tama ba? Basa ka ng basa pero hindi mo naiintindihan yung binabasa mo. Pero nakaka 10 pages ka na. Sabi, wala namang pumapasok sa isip ko. Kasi lumilipad yung isip mo eh. You are not meditating on what you are reading or you are not meditating on what you are listening. Pero pag sinabing meditate, sa Tagalog ng meditate, ano Tagalog ng meditate? Bulay-bulay. Lalim, no? Bulay-bulayin mo, hindi basa-basahin. Bulay-bulayin mo. Sabi niya, when you meditate on it day and night, ha? Hindi sinabing weekly, ha? Hindi sinabing, when you meditate on it every Sunday, walang ganon. Ang sabi diyan, day and night. Ano sa Tagalog ng day and night? Oh, tama, dali naman, ano? Araw at gabi. Araw at gabi. Bakit daw? So that you may be careful to do everything written in it. Para magawa ninyo. Ma-meditate mo, magawa mo, at anong resulta? Then, you will be prosperous and successful. That's the principle of the Bible. Naunawaan po natin. Kasi, you cannot have faith in God if you do not know anything about the Word of God. Okay? So in Mark 11:20-23, basahin natin. In the morning, as they went along, they saw the fig tree withered from the roots. Peter remembered and said to Jesus, Rabbi, look, the fig tree you cursed has withered. Have faith in God, Jesus answered. I tell you the truth. If anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. So, bakit sinasabi ni Jesus na have faith in God? Bakit inuutos ni Jesus yon, yung have faith in God? Ang sagot, doon sa verse 23, I tell you the truth. Sinasabi ko sa inyo yung katotohanan na sinasabi niya, kung may pananampalataya kayo sa Diyos, tunay na pananampalataya, ito yung katotohanan na gusto kong matutunan ninyo. Na kung sino man na magsabi dito sa bundok na to, lumayas ka dyan, umalis ka, itambog mo yung sarili mo sa dagat, mangyayari yan kung hindi ka magdududa. Kasi the enemy of faith is doubt. Naunawaan po ninyo. The enemy of faith is doubt. Ang sabi dyan, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. Grabe, alam niyo, napakatindi nitong verse 23 na to.
Ilang Bible commentaries ang binasa ko dito. Sabi ko, Lord, gusto ko maintindihan talaga to. Pinag-aralan ko po ng husto at sabi ko, Lord, napakatindi naman itong sinabi mo na to. Ano ba talaga ibig sabihin nito? So, kaya mga kapatid, sinasabi dito ni Jesus, I am giving you prayer authority. So, yung prayer authority rito, Jesus, by cursing the fig tree, invites His disciples to participate in that authority of prayer by faith. Nung kinurse ni Jesus yung fig tree na natuyo, para sinasabi ni Jesus, okay, nakita ninyo, natuyo, inutusan ko. I am giving you authority. The same authority that I used in cursing the fig tree, that it dried up, I am giving the same authority to you. Yun ang sinasabi ni Jesus, and I want you to use that authority. But it all starts with having faith in God. Because if you do not have faith in God, you cannot have that authority in prayer. Naintindihan po natin mga kapatid, walang authority yung prayer ninyo kung wala kayong pananampalataya sa Diyos. So, Jesus was giving them the authority to pray. So, prayer enables us to tap into the same power source that was behind Jesus. So, Jesus also talking to us. Ang sinasabi ni Jesus sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, I am giving you the same authority in prayer. If you are a believer, if you are my follower, if you are my child, naunawaan po ninyo. Okay? So, believers have delegated authority in prayer from Jesus. Pag sinabing delegated, pinagkatiwala. Naniniwala po kayo doon. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng kapangyarihan para manalangin. Naunawaan po ninyo. There is power in prayer. May nabasa akong libro, yung Bondage Breaker ni Neil Anderson. Ang in-interview niya, yung isang dating satanista. Nung tinanong ni Neil Anderson, ano ang pwede mong ipayo sa mga Christians ngayon? Alam niyo, sabi nung former Satanists, they need to pray because there is power in prayer. Alam naming mga satanista kung ano ang kapangyarihan sa pananalangin ng mga Christians. So can you imagine a former Satanist revealing that there is really power in prayer if Christians are praying? Yun ang kinatatakutan nila. Ito lang isipin ninyo, ilan sa atin dito nagpe-pray ng 15 minutes a day? Because Satan opposes prayer. If there is one thing that Satan hates the most, it is prayer. Kaya iba sa atin dito, yung 15 minutes, hindi makatagal mag-pray. Pero kapag nag-Facebook, 2 oras, panis pa yun. Kapag nag-ML, 3 oras yan. Kapag nag-Netflix, 5 oras, ubos yung 16 na episodes ng K-drama. Pero yung 15 minutes na prayer, hindi makatagal. Ano ibig sabihin yan? Ayaw ng demonyo magpe-pray tayo. Ayaw ng demonyo magpe-pray ka dahil alam ng demonyo kapag ka nag-pray ka, you are receiving authority in prayer from God. Kaya dapat ipinaglalaban mo yung 15 minutes of prayer mo a day. Paano ka makakatagal? Ako, itong ginawa ko. Nagsimula ako, I set my cellphone, yung timer dito sa 15 minutes. Isinulat ko, meron akong prayer list, nakasulat lahat ng ipagpe-pray ko. So, naka-timer yan. So, pinagpe-pray ko, hindi ako tumitigil hanggat di nag-a-alarm yung 15 minutes. Nasanay ako sa 15 minutes, sabi ko, kapos na. Naging 30 minutes. Kinapos yung 30 minutes. And then sabi ko, gawin kong 45. Kinapos yung 45. Ginawa kong 1 hour. Yun, sakto, 1 hour. At may mga pagkakataon, another round of 1 hour. Nakaka 2 hours of prayer ako. Pero nagsimula ako sa 15 minutes. So, faith that transforms. That's the second point. Faith that transforms. Mark 11:23, I assure you, if anyone says to this mountain, be lifted up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. So, tingnan po ninyo, look at the emphasis. If anyone says, okay, kung sino man ang magsabi sa bundok na ito, umangat ka, itapon mo yung sarili mo sa dagat, at hindi nagduda sa kanyang puso na ang kanyang sinabi ay mangyayari, mangyayari nga.
Naunawaan po ninyo? So, faith that transforms. Listen ha. So, it is the power of the spoken word. Naintindihan po ninyo? The emphasis in the word says, sa Tagalog, sinabi, kung sino man ang magsabi. So, there is power in the spoken word. Faith needs to be spoken through the power of God's word. Kailangan banggitin mo yan. You have to know. You must know the word of God in order to speak the appropriate promise of God to the particular situation. So, sinin po ninyo, ibig kong sabihin, dapat alam mo kung anong mga pangako ng Diyos para kung meron kang mga pangangailangan, alam mo yung huhugutin mo para dyan sa particular situation na yan. Naunawaan po natin, halimbawa may sakit ka. Ano ba mga verses ang pwede mong banggitin? Hindi mo pwede banggitin yung John 3:16 na, for God so loved the world. Lord, may sakit po ako. I am claiming John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Mali. Kung may sakit ka, banggitin mo yung mga verses. Psalm chapter 30, verse 2. O Lord, I cried to you for help and you healed me. 1 Peter chapter 2, verse 24. By His wounds we are healed. Jeremiah chapter 30, verse 17. I will restore you to health and will heal all your diseases. Naintindihan po natin. Matthew chapter 8, verse 17. He took our weaknesses and healed our sickness, our diseases. Dapat alam mo yan. Alam ba, may problema ka sa pera. Anong gagawin mo? Anong verse ang gagamitin mo? Love the Lord your God with all your heart. Yun ba yun? Hindi. Philippians chapter 4, verse 19. For my God shall supply all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Okay? O kaya naman, meron kang matinding pagsubok na pinagdadaanan. Okay? Philippians chapter 4, verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Naintindihan po natin. Dapat alam mo. Pero ano huhugutin mo if you do not know the Word of God? Okay? Faith can transform situations that seem immovable if we don't doubt. Ano yung immovable sa Tagalog? Hindi mausog. Ayaw umalis. Pero kung may pananampalataya ka, you have faith in God, then if it is the will of God, that immovable situation will not be able to resist the power of God. If we don't doubt. So tingnan po ninyo ha, ito pansinin po ninyo. So, ang sabi ni Jesus, do sa puno ng igos, matuyo ka. Okay. Pero, from that example, anong sumunod na ginamit ni Jesus? Kung sasabihin nyo sa bundok na ito, umusog, tumambog sa dagat, mangyayari. Tingnan po ninyo. Ang liit nung puno ng igos kumpara sa napakalaking bundok. So, anong ibig sabihin nito? Pansin po ninyo, sundan niyo po yung sinasabi ko. Ang sinasabi ni Jesus, yung pananampalataya ninyo na maliit, na kayang magpatuyo ng puno ng igos, kung iyan ay totoo, kahit gaano kaliit yan, pero totoo yung pananampalataya na yan, yung mountain of problem na yan, mawawala. Intindihan po natin. So, when we believe, our circumstances can be radically transformed. So, sa James chapter 1, 6-8, basahin natin. 1, 2, 3. But when he asks, he must believe and not doubt, because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That man should not think he will receive anything from the Lord. So, ano big sabihin nito sa James chapter 1, 6-8? Ang sinasabi dito, kung hihingi ka, dapat manampalataya ka at huwag kang magduda. Dahil kung nagdududa ka, para kang sinisiklot ng alon sa dagat. At huwag kang hihingi at huwag kang aasa na makakatanggap ka sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng James 1, 6-8. Because if you ask and doubt, huwag kang umasa na tatanggap ka. Naintindihan po natin. So when you pray, believe that you will receive. Naintindihan po natin mga kapatid. Okay? So, faith in God is equivalent to
confidence in God. So basahin natin dito. Confidence in a gracious God produces a spiritual power that enables us to consider the requested prayer as already taking place, which sees incredible things happen. Ano ibig sabihin nito? Yung ating kumpiyansa sa isang Diyos na mapagbigay ay nagbibigay sa atin ng espiritual na kapangyarihan na yung ating hinihiling ay mangyayari. Yung po ibig sabihin nun, we need to have confidence in a gracious God. Ano yung gracious? Mapagbigay. Halimbawa, ito yung mga anak. Pagka humingi kayo ng baon sa mga magulang nyo, papasok. Sasabihin nyo ba, ma, pa, tahingi pong baon. Pero okay lang po, hindi naman ako naniniwalang bibigyan nyo ako. Sige po, alis na po ako. Ano magiging reaction ng magulang ninyo? Batok. Buti ko. Meron bang ganung anak na, ma, pa, may project po kami, kung hindi raw po makapagsabi ng project, babagsak po ako eh. Kailangan ko po ng 200 pesos. Pero okay lang po kung wala kayong ibibigay sa akin, hindi naman po ako naniniwala, bibigyan niyo ako eh. Meron bang ganon? Wala, di ba? Magmamakaawa ka, ma, hindi ako gagraduate. Hindi ako papasa, ibabagsak ako ng teacher ko. Last chance ko na to. Maawa po kayo. Maglilinis po ako ng bahay. Maghuhugas na po ako ng pinggan. Liligpitin ko na po yung higaan ko pagkabago. Hindi ko po ito pumabalo. Sige, bigyan nyo lang po ako ng pambili ng project. Di ba magmamakaawa ka, maglalangis ka eh. Naintindihan po natin? So, faith in God is confidence in God. Okay, pangatlo. Faith that triumphs. So, faith that triumphs. Ang sabi sa Mark 11:23-25, basahin natin. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Yung sa verse 24, grabe tong verse 24 na to. Kung matindi na yung verse 23, mas matindi yung verse 24. Dahil ang sabi dyan, therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Grabe, no? Matindi. So, ibig sabihin po nito, sinasabi ko sa inyo na anuman ang inyong hilingin sa panalangin, kung mananampalataya kayo, naniniwala kayo, natatanggapin nyo ito, makakamtan nyo nga. So, what does it mean? It must be a prayer with expectation. Pray with expectation. Ang sabi dito, pray as though you have already received the answer. Expectation is the expression of a victorious faith. Okay? Pray as though you have already received the answer. Expectation is the expression of a victorious faith. So, ibig sabihin, you need to pray with expectation. Prayer is to be founded on the goodness of God as a loving parent and lays hold on God's willingness to bless His children. So, ibig sabihin, without expectation, there is no victorious faith. Ibig sabihin, you need to expect that God will answer your prayer. Kasi ang panalangin, ito ay nakabase sa kabutihan ng Diyos. Na parang isang mapagmahal na magulang na nagbibigay sa kanyang mga anak ng pangangailangan nila. Naunawaan po natin, parents, you want to give the best for your children, kung matino isip mo. Di ba? Yung mga hindi matitino na mga magulang, hindi yun ang pinag-uusapan natin. Pero yung mga matitinong magulang, meron nga mga magulang handa na magpakulong eh. Handa na gumawa ng krimen eh. Maibigay lang yung mabuti para sa kanilang mga anak. Hindi ba may mga ganong magulang? So, ano ibig sabihin nito? Kung may mga magulang na ganyan, lalo pa ang Diyos. Kaya pagka nananalangin ka, huwag mo isipin na ibibigay kaya ni Lord, ibibigay kaya ni Lord. Isipin mo, ibibigay ni Lord. Ngayon, kung hindi binigay ni Lord, isa lang ibig sabihin nun, hindi ka looban ni Lord. Bakit? Mahal ka ni Lord eh. Ayaw niyang ibigay sa iyo yung isang bagay na makakasira sa iyo. Naunawaan po natin. Okay? Halimbawa, yung mga magulang dito na may kotse kayo, yung anak mo na below
below 16 years old or below 18 years old na walang lisensya, ibibigay mo yung susi ng kotse? Sinong magulang ang magbibigay ng susi ng kotse dito sa anak niya na walang lisensya, na underage, at nagmamakawan, nagmamaktol, nagpapapalahaw, nagpapapadyak? O, eto na anak, eto na, sige na, o gamitin mo na yung kotse. O kaya yung maliliit na bata gusto maglaro, nakita yung isang set ng kutsilyo mo. 10 kutsilyo, tuntua yung mga bata. So, pa, pwede bang pagluran namin yan? Sabi nung magulang, hindi pwede. Nagpapapadyak, nagtatantrums, nagpapagulong-gulong. Sabi, eto na anak, eto na. O sige, maglaro kayo, bahala kayo, magsaksakan kayo dyan. Meron bang ganon? Wala. So alam ng Diyos kung ano yung ibibigay niya sa atin. Kaya kung nananalangin ka at alam mong ito ay makakabuti sa iyo, Lord, alam ko po, ibibigay niyo po ito. In your proper timing, Lord, ibibigay niyo po ito dahil kailangan ko po ito, Panginoon. Ngayon, kung hindi binigay ni Lord, God has a much better plan for you. May mas magandang gustong ibigay ang Diyos sa iyo. Kaya lang, pagka nagpumilit ka, Lord, magbabackslide po ako. Magpapakalayo-layo ako, Lord. Kapag hindi mo binigay sa akin ito. Binigay ni Lord. Ano nangyari sa'yo? Di nasira buhay mo. Pinilit mo eh. So, in Psalm 130 verse 5, that is why I wait expectantly, trusting God to help, for He has promised, according to the Living Bible version. Ang ganda ng version ng Living Bible. That is why I wait expectantly, trusting God to help, for He has promised. Sabi mo, Lord, nangako po kayo eh. Alam nyo, if you have a need, you ask God for a promise. Lord, meron po akong pangangailangan. Magbabasa po ako ng Bible, mangusap po kayo, Lord, bigyan niyo po ako ng pangako. And then nagrima si Lord. May promise na pinigay sa iyo si Lord. Panghawakan mo yan at ibalik mo sa Panginoon. Sabi mo, Lord, nangako po kayo. Nilagyan ko pa ng date itong Bible ko. Panginoon, September 21, 2023, Prayer Mountain. Lord, nangako po kayo. Oh God, alam ko po kayo ay tapat at banal sa inyong mga pangako. Hindi po kayo mapaglaro, hindi kayo mapagbiro, hindi po kayo Diyos na pabago-bago ang isip. Lord, binigay niyo po ito, pinangako niyo po, pinangahawakan ko, hinihingi ko po ang katuparan ng inyong pangako. So, you persevere in prayer. Okay, persevere. Magpatuloy. So, triumph comes to those who persist in prayer with unwavering faith. Anong sabihin mo unwavering? Hindi nagbabago. Hindi nagbabago ang pananampalataya. One of my most favorite parables in the Bible is Luke chapter 18 verses 1 to 8. Ano yung parable na to? Parable of the persistent widow. Kasi according to the parable, itong widow na to, nagmamakaawa siya dun sa judge, bigyan mo ako ng hustisya, bigyan mo ako ng hustisya. According to the parable, itong babaeng balo na ito, umaga, tanghali, gabi, nagsisisigaw dun sa labas nung tent, sa labas ng bahay nung judge, tulungan mo ako, bigyan mo ako ng hustisya. And according to the parable, ang sabi nung unjust judge, yung masamang hukom, sabi nung masamang hukom, pagbibigyan ko na nga itong babaeng balo na to, hindi ko na matagalan yung pangungulit niya. So, anong sabi doon sa parable? Ang sabi doon na kung itong masamang hukom na ito, pinagbigyan itong babaeng balo, gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit? Paborito ko ito eh. Pero tingnan niyo yung verse 1, Luke 18 verse 1. Ito lang yung parable sa buong Bible na bago ibigay yung parable, binigay na yung purpose ng parable. Ano yung purpose ng parable? Verse 1, Then Jesus told His disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. In other translation, they do not lose heart, they don't get discouraged. Ulitin ko, this is the only parable in the Bible that the purpose is already given before saying or giving the parable itself. Ano yung purpose? So that people should always pray and not give up. Naintindihan po na yung mga kapatid. So that's why, when you pray, don't give up. Unless God will tell you to stop praying. Naintindihan po ninyo. Ang Diyos pala naglagay eh. Naintindihan niyo po ba? Okay.
Itong si John MacArthur, one of my favorite stories, ilang beses ko na nabanggit ito, yung anak niya, many years ago, na-diagnose may tumor sa utak. Ang sabi ng mga brain specialists, fatal yung tumor. Pwedeng ikamatay nung anak ni John MacArthur. So, ang ginawa ni John MacArthur, he fasted and prayed for 9 days. Hindi siya kumain ng 9 na araw, tubig lang. Fasting and praying for his son. Ano nangyari? At after the 9th day, pumunta si John MacArthur doon sa doktor. Alam niyo sabi ng mga doktor, Mr. MacArthur, I think we made a mistake. The tumor in your son's brain is not fatal. Sabi ng mga doktor, nagkamali po kami. Hindi pala fatal. Ang tanong, nagkamali ba talaga yung mga doktor or naghimala ang Diyos? Naintindihan po ninyo? Nag-fasting si John MacArthur 9 days, walang kainan, tubig lang. After the 9th day, sabi ng mga doktor, nagkamali daw sila ng diagnosis. Pwede ba yun? Ako naniniwala ko hindi sila nagkamali. Hindi lang nila maamin, naghimala ang Diyos. Naintindihan po ninyo? So, there is nothing that is impossible to God. Okay? But the number one hindrance to prayer, what is the number one hindrance to prayer? Unforgiveness. Tingnan niyo yung kasunod na verse, Mark 11:25. No? Mark 11:25. Basahin natin Mark 11:25. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive him, so that your Father in heaven may forgive you your sins. When you stand praying, kung ikaw ay nakatayo na nananalangin, subalit, merong isang bagay na laban sa iyo, sa puso mo. Merong isang tao na hindi mo pinapatawad. Patawarin mo para patawarin ka rin ng iyong Ama sa langit. Tingnan po ninyo, look at that connection. Praying, forgiveness. Sana hindi na lang sinabi na when you stand praying. Sana sinabi na lang, if you hold anything against anyone, forgive him, so that your Father in heaven may forgive you your sins. Pero tingnan niyo yung sinabi, when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive! Ano ibig sabihin nito? The number one hindrance to prayer is unforgiveness. May kakambal pa yan, si bitterness. Ano ibig sabihin nito? Kaya hindi sinasagot ng Diyos yung panalangin mo, punong-puno ka ng bitterness and unforgiveness. Naunawaan po ninyo. Okay, balikan natin si Carlos Yulo, saka yung nanay niya, na showbiz. Ako, naiintindihan ko si Carlos Yulo. Nilusta yung kanyang mga incentives na 6 figures. Talagang grabe, di ba? Yung magulang, kung ano nung pinagsasabi, na parang sa gulang na sabihin na tinatakwil kita bilang anak. Di ba yun ang mga nabasa natin noong una? Parang ang buong mundo, kampi kay Carlos Yulo. Pero, mga kapatid, dapat nandun pa rin yung pagpapatawad. Kahit gaano kasama ng isang tao, pwede nating mapatawad kasi tayo nga napatawad ni Lord eh. Ikaw nga napatawad ka ng Diyos, napakasama mo eh. Naintindihan natin. So, kaya, eto listen to this. Meron akong pastor na kakilala. Nung naikwento niya sa akin, alam mo pastor, yung mga anak ko, hindi nag-uusap. Sabi ko, hindi nag-uusap, ilang taon na? 2 taon na, pastor. Nako, sabi ko, paano nagkaganon? Pero nakatira sa isang bahay, opo, pastor. Magkatabing kwarto pa nga eh. Hindi nag-uusap. Sabi ko, 3 taon hindi nag-uusap. Anong ginagawa mo? Hindi nakakibo. Bakit hindi mo i-preach yung Mark 11:24 to 25? Whatsoever you desire when you pray, believe that you have received it and it will be yours. But when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive him so that your Father in heaven may forgive you. Bakit hindi mo ipangaral sa pulpito mo yan?
Bakit hindi mo sabihin sa pulpito na ang number one hindrance sa prayer is unforgiveness? Na kung meron kang unforgiveness sa puso mo, hindi ka sasagutin ng Diyos. Hindi makikibo yung pastor. Sabi ko, i-preach mo yan sa pulpito. Gamitin mo yung Bible, daanin mo yung sa pulpito. Umaattend ba yung mga anak mo? Umaattend po, pastor. Gamitin mo yung pulpito. Naintindihan natin mga kapatid. So, I'm telling you, kung sino ka man na nandito, at kung sino yung nakikinig sa akin, kung merong bitterness and unforgiveness sa puso mo, huwag kang umasang sasagutin ka ng Diyos. It's just a waste of time. Mag-Netflix ka na lang. Ang unang-una mong alisin sa puso mo, yung bitterness and unforgiveness. Kasi hanggat nandyan yan, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Naintindihan po natin. You need to forgive yourself. You need to ask forgiveness for your unforgiveness. Naunuhan po ninyo. Kaya ako pagka nagpe-pray ako, Lord, sino ba dito yung mga tao, Panginoon, na hindi ko pa napapatawad? Ipaisip niyo po sa akin at pinapatawad ko na, Lord. Kung aaten sila dito, yayakapin ko pa sila. Kung kinakailangan, lumuhod ako sa harap nila, luluhod ako, hihingi ako ng tawad. Naintindihan po ninyo? Napakahalaga po niyan. Naalala ko nung nag-crusade dito, nung nasa Baptist Church pa ako, nag-crusade tayo dito sa sa basketball court. Alam niyo ba, bago tayo nag-crusade, humingi ako ng tawad kay Pastor Al Termolo, humingi ako ng tawad. Tinawagan ko si Pastor Al, sabi ko, Pastor Al, patawarin mo ako. Kasi nagkaroon kami ng LQ. Patawarin mo ako, Pastor. Kung talaga humingi ako ng tawad kay Pastor Al, pumunta ako sa office, humingi ako ng tawad, and then nag-crusade tayo. Alam niyo ba, nung nag-crusade tayo dyan, napakaraming gamo-gamo sa loob ng basketball court. Sabi ko, sandali muna po, palayasin muna natin yung mga gamo-gamo. Sa pangalan ni Kristo, I command lahat ng gamo-gamo lumayas dito sa basketball court. Alam niyo, pag dilat namin ng mata, wala kahit isang gamo-gamo. Nasaan ang gamo-gamo? Nasa mga kapitbahay. Ang sabi nung nanay nung miyembro, Pastor, sabi nung nanay nung miyembro, ang galing naman ng pastor niyo. Nauutosan yung gamo-gamo. Ang sabi nung miyembro ko, buti magaling sumagot. Hindi si pastor magaling, si Lord ang magaling. Alam niyo, daming himala. Naghimala ang Diyos. Nung pinalapit ko na yung mga may sakit, ang daming gumaling. Naintindihan niyo ba? Okay? So how to pray in faith? Una, focus on God. Focus on God. I-focus mo yung isip mo sa Diyos. Pangalawa, you ask boldly. Humingi ka, Lord, ito po ang kailangan ko, Lord. Panginoon, sabi po ng doktor, hindi na raw ako gagaling. Pero Lord, alam ko, ikaw ang dakilang manggagamot. Lord, ang bigat po ng pangailangan ko, Lord. 1 milyon yung utang ko, Lord. Tulungan niyo po ako, Lord. Mahapag po kayo sa akin, Panginoon. Lord, yung asawa ko po, Lord, 5 po ang kabit, Lord. Tulungan niyo po ako magbalik loob yung asawa ko, Lord. Maborn again yung asawa ko, Lord. Ikaw lang ang pwedeng dumurog sa puso ng asawa ko, Lord. Okay? Ask boldly. Lord, babagsak po ako. 4-4 po yung prelim midterm ko, Lord. Mahapag po kayo sa akin, kausapin niyo po yung professor ko, Lord. Sana po ma-perfect kayo final exam. Pangatlo, immerse in Scripture. You read the Word. Because if you know the Word, you will know the Lord. Okay? Huwag mo sayangin yung panahon na hindi ka nagbabasa, hindi mo nag-meditate sa Bible. Bawasan mo yung TV mo. Bawasan mo yung Facebook mo. Bawasan mo yung pagkiking marites mo. You go to the Word of God. Then, trust His timing. Magtiwala ka sa timing ni Lord. Kasi yung timing mo, pwede hindi yun ang timing ni Lord eh. Magtiwala ka, Lord, I believe in you. I know that you are neither late nor ahead. I know that you have the perfect timing. Help me to trust in your perfect timing. Panglima, hold on to hope. Hold on to hope. Maintain hope and expectancy that God will respond to your prayer even if the answer is delayed or different from what you expected. Hold on to hope that He is working for your good. Imitate Abraham. Si Abraham,
Ang sabi sa Romans 4:18 to 21, basahin natin. And Abraham's faith did not weaken, even though at about 100 years of age, he figured his body was as good as dead, and so was Sarah's womb at 90 years. Abraham never wavered in believing God's promise. In fact, his faith grew stronger, and in this, he brought glory to God. He was fully convinced that God is able to do whatever He promises. Tingnan ninyo, nung ilang taon si Abraham nung nangako ang Diyos na magkakaanak siya? 75. Ilang taon si Sarah noon? 65. Kailan pinanganak si Isaac? When Sarah was 90 and Abraham was 100. Ang sabi dito, sa verse 20, Abraham never wavered in believing God's promise. In fact, his faith grew stronger in this. He brought glory to God. Sabi doon, kahit na halos patay na yung kanyang katawan at tuyo na yung bahay bata ni Sarah, pero naniwala pa rin siya. Magkakaasawa ka rin sa tamang panahon. Magkakaanak ka din sa tamang panahon. Mga kapatid, imitate Abraham. So in conclusion, Mark 11:23 to 24, I tell you the truth, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Okay? So, meron akong prayer of declaration dito na ginawa. Okay? Mahalaga po ito. If you believe that there is power in prayer, if you have a mountain of problem, kung meron kayong mountain of problem, this prayer is appropriate for you. Okay? Lahat ng gustong ranasan yung kapangyarihan ng panalangin na nakapagpapausog ng bundok, basahin natin ito. Okay? Mahal na Ama sa langit, lumalapit po ako sa iyo na may pananampalataya sa aking puso. Nagtitiwala sa iyong makapangyarihang kapangyarihan at walang hanggang pag-ibig. Alam ko po na ikaw ang Diyos na nagpapalipat ng mga bundok at walang anumang bagay ang imposible sa iyo. Sa oras na ito, kinakausap ko ang bundok ng pangalanan ng iyong partikular na problema. Sige, sabihin nyo kung ano yung mga bundok ng problema ninyo. Ibulong nyo sa Diyos. At aking ipinapahayag sa pangalan ni Jesus na ito'y dapat nang lumipat. Tinatanggihan ko ang bawat balakid, bawat hadlang at bawat pwersa ng kadiliman na humaharang sa aking daraanan. Ipinapahayag ko na ang bundok na ito ay walang kapangyarihan laban sa akin, sapagkat ikaw, Panginoon, ay mas dakila kaysa sa anumang pagsubok na aking kinakaharap. Pinangahawakan ko ang iyong mga pangako, Panginoon, na ikaw ay kasama ko at magbubukas ng daan kahit parang walang paraan. Pinipili kong lumakad sa pananampalataya at hindi sa nakikita. Naniniwalang kumikilos ka para sa aking kapakanan kahit hindi ko pa ito nakikita. Pinasasalamatan kita, Panginoon, sa tagumpay na sa akin na sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nagtitiwala ako sa iyong tamang oras at sa iyong dakilang plano. Naniniwalang babaliktarin mo ang sitwasyong ito para sa aking kabutihan at sa iyong kaluwalhatian. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Let us close our eyes. Salamat po, Panginoon. We thank you, God, Lord, for the message that you have given to us. I pray, O Lord Jesus, lahat ng may mga bundok ng problema, tulungan po ninyo. Kung sino man sa atin dito, this message, you think that this message is for you, you have a mountain of problem that you need to move out, that you need this mountain to be removed and be thrown into the sea. Tulungan mo kami. Give us the faith, Lord. Give us the faith to move this mountain. In Jesus' mighty name, Lord. This is our prayer. Amen. 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 Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon.